Good morning mga kababayan, you are watching Panahon TV. Ngayong umaga makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Henner Kitlong. Good morning Sir Henner, nalusaw na itong low pressure area. May namamataan po ba tayong bagong weather disturbance sa labas ng ating PAR? Magandang umaga April. Mga kababayan, sa loob po ng Philippine Area of Responsibility ay sa susunod na 2 hanggang 3 araw ay wala po tayong namamatang anumang bagyo o low pressure area na maaari po makaapekto sa ating bansa. Samantalang sa labas po may mga nakikita tayong mga grupo ng mga kaulapan, subalit sa ngayon po ay hindi pa naman po nito na namimit yung criteria para gawin natin itong low pressure area. Okay, good news yan mga kababayan. Wala tayong low pressure area inside or outside the Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Samantala, Sir Henner, bilang gabay ng ating mga kababayan ngayong Martes, ano pong inaasahan natin magiging lagay ng panahon? Magiging maulap pa rin po ba ang ating kalangitan dito sa May Luzon? Yes, gaya po ng nabanggit na April kanina, nalusaw na po itong low pressure area na minomonitor natin. At sa ngayon po ay ang northeast monsoon, yung tinatawag nating hanging amihan, ang siya po nakaka-apekto sa Luzon. Kaya't ang northern at central Luzon, kasama po ang Bicol region, ay makakaranas pa rin po ito ng maulap na kalangitan, subalit mahinang pag-ulan lamang po. Tandaan po natin, pag amihan po nakaka-apekto, wala po itong pagkulog-pagkidlat. Samantalang ang nalalabing bahagi ng Kabisayahan ay magkakaroon lamang ng bagyang maulap na maaari pong magkaroon ng mga pag-ulan, sanhi naman po yan ng pagkulog-pagkidlat. Sir, ilang araw na lang, Abril na. Ilang bagyo po bang inaasahan natin sa buwan na yan at saan po ba usually yung track na tinatahak ng mga bagyo? Mga kabayan, sa buwan po ng April ay wala o isa lamang po ang maaari po makapasok sa Philippine Area of Responsibility, at sa buwan din pong ito karamihan po sa mga bagyo ay minsan po ay hindi po dumadaan sa Philippine Area of Responsibility. Kumbaga sa Pacific Ocean lamang po ito, gumigilid lamang, at yung isa naman po ay maaari pong mag-landfall, at ito ay maaari pong dumaan dito po sa may parteng Kabisayahan na maaari pong dumaan hanggang sa West Philippine Sea. Bukod sa wala o isang bagyo, ano pa pong mga weather systems ang iimpluwensya sa ating panahon sa susunod na buwan? Sa buwan po ng April mga kabayan ay mayroon po tayong mga weather system na makakapekto sa ating bansa. Ang una po rito ay ang low pressure area, at ang pangalawa na po ay tropical cyclone. Gaya po na nabanggit nyo kanina, maaari po magkaroon ng isang tropical cyclone. At yung isa po yung nagdudulot ng mainit na temperatura sa atin ay yung easterlies. Ibig sabihin po yung hangin ang gagaling ng Pacific Ocean. At may panahon pa rin po na umiiral pa rin ang northeast monsoon. Kaya dito po sa may northern Luzon, extreme northern Luzon, lalo na sa mga Batanes area, kung saan maapektuhan po ng northeast monsoon. At ang isa po ay yung ridge of high pressure area. Ito po yung extension ng high pressure area kung saan nagdudulot ng, ito po yung pinanggagalingan ng hangin na easterlies. Sa iba pang usapan, Sir, na monitor natin itong progress ng El Nino, no? Ano po ba itong drought at posible po ba itong makaapekto sa ating bansa ngayong taon? Yes, unang-una po pag binanggit po natin ang El Nino, ito po ay yung pag-init ng temperatura sa Pacific Ocean. At dahil po dyan, ay naapektuhan po nito yung mga pag-ulan sa ating bansa, kung saan magiging konti lamang po at mababawasan din po yung mga tropical cyclone, mga bagyo na maaari pong pumasok sa ating bansa. Dahil dyan, dahil konti po ang ulan at mainit ang temperatura, ay maaari po maapektuhan yung mga pananim sa ating bansa. At alalahanin po natin sa ating bansa ay umaabot po tayo ng mahigit 30 degrees Celsius, kaya't mabilis po yung pag-evaporation, kaya't marami pong mga kalupaan ang maaari pong magkaroon ng tagtuyot o kumbaga yung tinatawag nating drought. Konti lamang po at maaari pong maapektuhan yung ating mga pananim. Okay, ayan po. Maraming salamat si Pag-asa weather forecaster Henner Kitlong na naghatid sa atin ng iba pang impormasyon at ang latest sa ating panahon. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. Samahan nyo kami muli bukas alas 5 ng umaga para sa nangunguna at nag-iisang all-weather program sa bansa, ang Panahon TV. Ako po ang inyong weather girl April Enerio at ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Magandang umaga sa inyong lahat at ingat Pilipinas! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!